Start na. Ganda ng andar, no? Walang kaingay-ingay, oh. Ganda na. Ingay lang yung belt, no? Yung belt kasi, pag bagong andar, dumudulas, no? No. Kasi mabigat yung alternator. Ngayon okay na. Oh, ayan, oh. Tingnan mo, oh. Wala man lang yung parang, dati ito bumubuwal-buwal, eh. Bumubuwal-buwal, saka mausok. Yeah. Tingnan mo, may usok pa ba to? Wala na. Wala na, no? Yan, mga kapatid, ito, i-explain namin sa inyo, medyo sumakit ang ulo namin ni Chip dito. Kasi, hindi nagsabi ng tapat, eh, kaya hindi nagsama ng maluwag, eh. No? O sige, papatayin ko muna para maganda usapan natin. Patayin ko muna. Yan. Chip, unang dinala sa atin tong Starex na to, napakausok. Tapos walang power. Tapos walang power. Sobrang lakas ng usok. Ito ay kay Ate Tess. Yeah. Nagkataon na parang magkamag-anak pa kami kasi taga Baliwag, Bulacan din siya. Ngayon, dinala dito yan nung driver, low power. Yeah. Malakas ang usok. So, ang unang-unang gagawin natin, Chip, anong unang gagawin pagka low power? O, di hanapin ng low power. Hindi, malakas ang usok. Anong unang inuutos mo sa mga tao? Linisin muna tong Itong map. map sensor, oxygen sensor. Basta kung ano makikita nila, linisin na lang. Lahat ng sensor. Lahat ng sensor. Di ba? Map sensor, oxygen sensor, pati yung fuel rail, high pressure sensor, pati yung SCB, lahat na yan nilinis namin. Pero hindi nagtagumpay eh. No? Hindi nagtagumpay. Yung pala, stock open yung Yung EGR. EGR. Stock open yung EGR. Kaya naman dumumi yung mga sensor natin. Kasi yung EGR nga stock open eh. Stock open. O, siyempre. Yung exhaust mo, tuloy-tuloy pumapasok sa intake manifold. Yung exhaust. Yung exhaust mo. Tapos, siyempre, yung magpapaikot sa turbo, humihina dahil nga yung EGR mo pasok sa EGR. Nakabukas. Tapos, nagiging lean din yung fuel mo. Dahil sumosobra yung dami ng hangin na papasok sa manifold. Tapos, kulang naman yung bigay ng diesel. Nagiging lean siya. Kaya, naglo-low power. Low power siya. Pero, nung naayos na natin yung low power, lumakas na. Lumakas na. Bakit hindi pa rin nawala yung usok? Mausok pa rin. Ano? Mausok pa rin. So, susunod na ginawa. Tapos, hindi pa rin firme yung andar ng makina. Parang pilay. Parang pilay. So, sumunod na ginawa, meron pa rin. pinatanggal mo yung apat na nozzle. Injector. Injector pala. Pagkatanggal ng apat na injector, bagsak nga yung tatlo eh. Oo. Isa lang yung maayos, pero bumubuga naman lahat. Bagsak nga yung tatlo. Sabi ko, ito na yun. Parang tontuwa na tayo, no? Ito na. Ito na yun. Tinanggal yung apat na injectors, nilinis, kinalibrate ni Chip hanggang sa magpare-pareha sila ng buga. Nagbalanse na. Nabalanse na. Kakatuwa, no? Inilagay namin yung apat na injectors. Ang nangyari, mausok pa rin. Mausok pa rin. Ayan. Mga kapatid, ito. Hindi pa rin steady yung minor. Yun nga eh. Mga kapatid, ito po ito pag-uusapan namin, hindi para siraan yung huling gumawa nitong sasakyan na to. Kasi, nung dinala sa amin to, hindi naman sinabi sa amin na ito pala ay na-overhaul na. Bagong overhaul. Last year. Na-overhaul na last year. Yeah. Magandang manakbo to, wala siyang problema, bigla na lang nag-low power at bigla do umusok. Di syempre, ano pang gagawin natin? Na-overhaul na, magandang manakbo, biglang nag-low power. So, halos naubos na yung kaalaman natin dito eh. Ayaw pa rin tuminaw. Ano ba talaga yung naging problema? Ano ba yung nakita mo dito? Wala sa timing yung timing chain. Paano nangyari yun eh? Sabi nga no may-ari maganda naman daw itong manakbo. Hindi pwedeng maging maganda eh. Sabi lang nila yun, baka nagagandahan na sila sa ganun, pero mas maganda ngayon.
Paano? Anong nagkamali doon? Isang ngipin lang. Isang ngipin. Oo. Wala sa timing and timing Wala sa chain. timing yun. Kaya pala parang nabubuwal-buwal siya. Oo, kaya pala malikot yung makina. Ayaw steady. Bakit hindi mo kagad napansin yun nung dinala dito? Hindi naman nila sinabing binuksan na yung makina. Hindi, tsaka sabi kasi nila, Ang sabi- okay daw. Sabi Okay nila, maganda, maayos. Nung dumating yung driver ni Ma'am Tess dito, tinanong ko siya, sabi ko, Sir, ano ba talaga ang kondisyon nito? Sabi mo na overhaul na. Pagka overhaul, ano ba ang naging kondisyon? Mausok ba yan? Sabi niya, yes sir, mausok pa rin. Bakit kayo pumayag? Bakit pumayag? Ano daw sabi ng mekaniko? Ha? Ba't sabi nila ayos? Kaya nga eh. Ano sabi daw? Ang sabi daw ng mekaniko, Sir, palambutin pa yan. Gamitin mo lang yan Maalis ng at kusa. maalis ng kusa ang usok niyan. Oo. Isang taon lumipas, mag-iisang taon na ngayong March eh. Hindi na wala ang usok. Oo. Ang problema, Chip, ito. Habang ginagamit nila dahil nga mausok, yun yung nag-cause para dumumi ang oxygen sensor. Dumumi ang EGR. Oo. So lahat ng mga sensor na dinadaanan ng usok na yun, dumumi yun. Ngayon, unti-unting nag-low power at yun na nga dinala na po dito sa amin. So, Chip, yung bang sinasabi ng mekaniko na yun na halimbawa, na-overhaul mo. Halimbawa, ikaw, No. na-overhaul mo. Tiwala ka doon sa mga pyesa mo, original lahat. Oo. At tiwala ka rin doon sa machine shop mo, magaling, tulad ni Transman. Oo. Tapos pagkabuo mo, pinaandar mo, umusok. Tama ba yun? May mali. Oh. May mali doon sa pesa mo sa trabaho. Dapat, meron pala. Hindi, kasi kung yung sabi mo na kompleto, maayos, lahat, original. Oh. Dapat walang usok yun. Kaya nga, bakit ang sabi nung mekaniko na, hayaan nyo lang, gamitin nyo lang yan, palambutin pa yan, mawawala usok niyan. Oo, hindi, Tama ba yun? Hindi, dapat lapat na yun. Kasi original lahat eh. Hindi kasi ito nga ang tanong ko sa iyo eh. Halimbawa, ibang mekaniko, nilagyan ng tamang pyesa, lahat, kompleto, magaling machine shop, tapos umusok. Papayag ba siya na, hindi, palambutin mo yan? Dapat ba ganun? Normal ba yun? Hindi kasi merong minsan nangyayari sa atin. Sa akin nangyari din yun. Oo. Maabot ng 1 linggo bago lumapat yung piston ring. Okay. Oo, pero kung umabot na ng 1 buwan at hindi pa Nawala usok. nawawala usok, dapat ibalik muna. Oo nga, hindi kasi ito. hindi na normal yun. Oo, ngayon, kung ibabase natin yung sitwasyon nito, Chief, Oo. mali yung isang ipin, hindi ordinaryong usok eh. Oo. Pangalawa, palyado. Kaya malikot yung makina. Malikot yung makina. Ayaw steady minor. Ba't pinalusot mo? Kung halimbawa ikaw yung mekaniko. Wala na akong alam eh. Kasi, Nagawa ko na lahat. kasi mga kapatid, ito nga eh. Ito, si Chip ang mag-explain sa inyo. Itong magmemekaniko kasi, hindi ito yung alam mo na marami ka nang nabuksang makina, tapos na. Hanggat natututo ka, simpleng-simple. Oo. Hanggat natututo ka, lalo mong nalalaman, marami ka pang hindi alam. Hindi alam. Oo. So yung Kaya wag mo nangyari, ng pagyabang, mahusay ka. so yung nangyari dito na sablay yung isang ipin. Ay, Oo. ano yun, baka medyo nagugutom na yung mekaniko, hindi niya napansin. Naisara na. Naisara na, Oo. sablay pala. Sablay pala. Oo. Bakit hindi niya binalikan? Hindi, sinarado na nga niya eh. Ba't hindi niya binalikan? Tulad nun, sablay na, papayag ka ba, Chip, papayag ka ba na ganun ang mangyayari? Kasi nanginginig, Oo, umuusok. ano mo tawag nila doon, Oo. kabayo. Parang, Kaya nga yung bang unang overhaul, Chip, dapat ba nanginginig? Halimbawa, Hindi, ikaw. dapat steady na kaagad. Steady na kaagad yun, di ba? Dapat steady na kaagad yun. Kaya nga po mga kapatid, ito, kaya namin naman na ipinapakita sa inyo at ini-explain namin sa inyo kasi may mga sasakyan kayo, masisira at masisira yan. Oo, siyempre. Oo, magpapa-overhaul at magpapa-overhaul kayo. Kung halimbawa ma-experience nyo yung ganon, pagka-overhaul medyo nanginginig at may mausok talaga, hindi normal yun. Oo, hindi normal yun. Di ba? Ngayon, kung binigyan kayo ng mekaniko ng 1 linggo o 1 buwan, at hindi gumanda, ay kailangan talaga ibalik. Ibalik. Hindi doon may mali. Ako, yung ganong sitwasyon, hindi ko iuwi yun. Hindi ako papayag. O, paandarin niya na lang, siya na lang Oo. mag-breaking doon. Oo, kasi ang dami natin yan, yung mga nandito, puro mga Yeah. for break-in na. Meron pa tayong Innova sa labas, for break-in na.
unang start pa lang, talagang ang gaganda na ng andar nila, pinong-pino. Maayos na, oo. Di ba? Kaya pag may naramdaman tayong vibration, tinatanong ko kaagad, oh, bakit may vibration? Oo. Di ba? Ngayon, ito mga kapatid, itong Starex kasi na to, no, karamihan ng mga may Starex na to, pag dumarating sa amin to, napapakamot kami ng ulo. Alam niyo kung bakit? Ang ano doon, daming trouble na alam mo. Hindi, tsaka napakahirap kalasin. Tatanggalin mo lang yung 4 na injectors, kailangan mo pang buksan yung cover. Oo. Ang dami mong tatanggalin. Marami kang tatanggalin, tsaka marami ka rin ibabalik. Marami kang ibabalik. Tapos ito, kung bubuksan mo ulit yung timing cover, tatanggalin mo lahat to. Alisin mo lahat yan. Para lang ma-re-timing mo yung maling nagawa nung dating mekaniko. Oo, para makuha mo yung timing. Isang ipin lang yun. Pero ang ginawa mo, sobrang laki. Oo. Kaya siguro, nung nagawa na niya, Nabuo na. oo, Natamad na ako eh. tinamad na. Biro nyo mga kapatid, Pagod na. dami naming inayos dito. Yun lang pala, isang ipin lang nung timing chain ang problema ng lahat. Ngayon, dahil sa hindi na ito mausok, wala nang dudumi dyan na EGR. Kung dumumi man yun, hindi yung katulad nung nakuha natin. Oo, na madumi talaga. Madumi talaga. Tapos nangingin, wala nanginig to, kaya itong sa aircon niya, ayusin na rin namin. Kami po, gumagawa rin kami ng aircon dito, si Engineer Tolitz, Aircon na lang kulang si ito. Ayos Chip. na. Ngayon, lahat, yung turbo, nalinis na rin. Bago nga mga sensor nito, ang dami naming nilinis, ang daming pinalitan. Kaya ngayon, ito ay okay na. So, wala ka nang pinalusot dito. Walang palusot yan. Biyahe na talaga yan. Kaya na yan, pangmalayuan na yan. Oy, bakit naman nagpalit tayo nun? Ayan, sige nga. Ayaw tumingin nito eh. Nung tinesting ko sa iba, gumanda-andar eh. Oo, tsaka sa map sensor po kasi mga kapatid. Yung mga easy troubleshooting. Oo, Itong map ito lang yan, ito lang Oo. yan. Tanggalin mo yan at nagbago andar. O ito, nung naayos na namin, medyo may usok pa rin. Pag tinatanggal to, gumaganda yung idle eh. Gumaganda pa, no? Oo, Imbis na oo, magluko eh, gumanda pa eh. Gumanda pa eh. Kaya ito, nung tinanggal namin, lalong nagkaroon ng malakas na power. Kaso ang problema, mausok pa rin. Mausok pa rin eh. Doon kami nagka-problema. So, ito talaga, defective to. Ngayon, dahil naitama na to, okay na yung timing nito. Timing chain lang ang problema. Ganito rin yung naging problema natin sa Nissan Navara. Yung walang Yung minor. Nissan Navara, yung ayaw mag-minor. Oo. Oo. Timing chain din. Di ba? Meron pa tayo isang naging problema eh. Yung Corolla dun. Low power. Oh, timing belt naman Timing yun. belt naman yun. Ngayon, yung ginawa namin kagabi, galing pa ng San Fernando, Pampanga. Doon ginawa yung kanyang injection pump. Doon na in-overhaul. Crosswind. Crosswind. Oo. Tapos ibinalik, hindi binuksan yung timing cover. Hindi niya na yung balancer. Hindi niya na setting ng maayos. Yung balancer. So nawala sa timing yung balancer. Ayun. Pagdating nung dinala, wala. Ang daming problema, no? Hindi na mapatino. Isang ingay pa. Kaya mga kapatid, dapat talaga palagi nasa timing eh. Di ba? Makikita nyo, meron akong nakataas dito. Huwag mo na ipakita yung plate number. Di ba? Ayan. Ito po ay 2017 na Toyota Fortuner. Ang problema nito, Chip, ano? Automatic transmission. Automatic transmission. May nasilip na ako rito kanina, katulad din to ng problema nung isang Toyota Fortuner na ginawa natin noon. Di ba? Yun nga lang, iyon talaga nagpalit ng buong transmission. Basag yun eh. Basag kasi. Basag talaga. At yung rebaba nun, nagpaikot-ikot doon sa transmission. Oo. Ito naman, hindi siya basag. Hindi siya basag. Kaya ito, medyo may pag-asa to. may pag-asa to na ma-overhaul talaga namin. So ito, pagka naibaba bukas ang transmission nito, at papakita po namin sa inyo. Pero yung nauna natin, walang pag-asa yun. Palit talaga. Wala, kasi nabasag yun eh. Basag-basag naman yung clutch housing nun. Oo, sinira niya yung housing eh, di ba? Oo, basag talaga. Ito, may papakita naman ako, may bago akong trophy. Ito. Ay, ito. Ang bigat pala. Bagong conversion sa sa crosswind. Ito yung nilalagay namin, mga kapatid. Ito ilalagay natin steering, alisin natin yung steering box. Yung lalagyan natin ng rack and pinion. Rack and pinion. Actually, marami na kaming nagawa na mga ganito na conversion. Yung huling conversion ko, ang inilagay ko ay D-Max. Suzu D-Max. Ang naging problema natin doon nung magkaroon ng leak, walang mabiling repair kit. Wala palang repair kit.
Oo. Yung Pero D-Max, maganda. okay sana eh. Saktong-sakto eh. Mga kapatid, yung mga D-Max nyo, alagaan nyo ang rack and pinion yan kasi walang available na repair kit. Walang mabiling repair kit. May nabibiling pira-pirasong oil seal pero hindi siya ganun ka-eksakto. Hindi ko No, isinusukat lang. Ngayon itong rack and pinion na to, ito ay galing sa Montero. 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 Mitsubishi. Ano ba itong ating ano ito? Ay, hindi, Fortuner to eh. Fortuner So pala ito, to. brand new na rack and pinion. Ito yung pinangko-convert ko sa Crosswind. Crosswind. At mukhang maganda naman din talaga. Ang lalaki ng pyesa, oh. Saka ito ang pinili namin dyan, itong dalawa na to eh. Para Ito yung steady, nagpapatibay. no? Madaling i-convert. to Steady, oo. oh. Yun. So mga kapatid, yung mga nasa probinsya, sa Davao, sa Cebu, Baka sa malaki Mindanao. na, malaki na Oo. wego nung mga Oo, tsaka- manibela nyo. Alisin natin wego. Oo, hindi kayo makakarating dito sa Antipolo dahil ang layo nyo. Ito, yung ginagamit naming rack and pinion pang Montero, kung para sa crosswind nyo. At doon sa mga iba pang sasakyan nyo na gusto nyong i-convert ng rack and pinion, Ito na. ito na, mas okay kasi hindi kung nasa harap yung knuckle, Oo na. Yung ito pang Montero. Oo. Pag nasa likod, adventure. adventure. Nasa likod kasi yun yung sa adventure, yung nasa Yung mangyari likod. ganyan. Ibig mo sabihin kasi hindi nila alam yung nasa likod. Tsaka, Oo. ito yung gulong. Hmm. Pag ang rack and pin yung Oh, manibela nandito, nasa harap, yan, Montero. Montero. Oo. Pero pag ang rack and pin yun, Nasa andito likod, sa likod ng adventure. gulong. Oo, adventure. Eh bakit ba? Ano ba magiging problema? Hindi, magiging problema nun yung Pag lumiko ka sa kanan, ihit mong kaliwa, likong kanan. hindi kong kanan. Hindi kasi pwede yun. Yun, ganun talaga nakadesign yun. Oo. Oo, kaya yun mga kapatid yung mga nagbabalak, alam nyo, mas maganda talaga rack and pinion eh. Kasi pag naka-gearbox ka, meron ka center link, Tsaka wala nang wego. Diretso Walang na, wego. Diretso na sa tie rod yan eh. saka kaunti lang pyesa mo. Oo. 'Di ba? Yung crosswind dapat ang tie rod, may dalawang may idler arm, may pitman arm, Oo. 'di ba? Mayroon Ito, pang diretso na, center no? link. Ito diretso na. Saka mas madaling i-maintain. Oo. Ang repair kit nito 2.5 lang eh. Yan. Oo. Mas mura, no? Tapos wala ka nang pinupukpuk-pukpuk pagka nagtatanggal ka samantalang sa gearbox, daming pukpukan doon. Ang hirap alisin. Ang no? hirap alisin tapos ang lakas pa ng wego. Malaki wego. Oo. Natural yun sa rack, backstart. Ay, no? Gearbox. Gearbox. Malakas Gearbox. talaga wego. Ngayon, itong mga Starex na yan, tignan nyo, oh. Lapad kasi nito eh, kaya ito hindi pwede, oh. Hindi Tingnan pwede nyo. yan. Mailiit yan. Oh. Kailangan Kaya huwag kayong bibili. kailangan Tignan nyo. Starex talaga. Huwag kayong bibili ng rack and pinion ng Starex. So, tignan nyo yan, oh. Hindi nyo pa. Hindi kasya. Maigsi ito. Maigsi. Kaya ito, tamang-tama lang to sa mga Crosswind. crosswind, adventure. Mga pang-convert, oo. Pang-convert talaga. So, yun, mga kapatid, sana po nagustuhan nyo ulit yung vlog namin na to. Sige. Ay, sa nga pala mga kapatid, yung mga mekaniko namin dito, nakapasa sila sa TESDA. No, Oo. nagsipag-test na. Oo, nagsipag-TESDA na, nag-exam na sila, nag-training naman din sila, binigyan ko sila ng araw kung kailan magte-training, tapos nakapasa sila. So ngayon sila po ay TESDA certified NC1 na lahat ng mekaniko. Ang susunod namin NC2. Okay. Okay, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito, kasama ko ang aking master. Bye. Bye-bye.